So sa lesson ngayon, pag-uusapan natin is ano ba yung mga equipments na ginagamit nyo or yung tools na ginagamit nyo online para ma-handle si client at si employee. Ang tool number one natin is Slack. Ang Slack ay isang software na kung saan kayo makapag-communicate ni client at yung mga another team members ng client mo at sa'yo. Dito sa Slack, para siyang isang messenger na ginawa siya ng pang company or pang agency para mas organize yung mga file at mas makita kung kailan sinend. Mas maganda yung pagkakagawa nitong platform na to para sa mga business owners at sa mga content creators. For short, ang Slack is ito yung ginagamit ng majority of our clients online. So if gusto niyo matuto kung paano gamitin ng Slack, madali lang naman ito. You can search it on YouTube kung paano gamitin. Sobrang dali lang naman talaga yun. Second is Asana. Asana is a website kung saan nilalagay yung mga projects na kailangan mong gawin or yung mga to-do list na kailangan mong gawin or yung mga pinapagawa sa'yo ni client, ilalagay nila doon at pwede ko doon mag-upload ng mga link, ng mga files, pwede sila mag-reply doon at marami pang iba. So kumbaga siya siyang website na para kung saan sila mag-organize ng mga files at ng mga gagawin ng mga empleyado nila or sa mga freelancers nila na katulad mo. So ito, 99% of the time ginagamit ito ng mga clients na mga malalakihan para ma-handle yung mga contents ng ibang mga tao or mga contents nila. And lastly, ang ginagamit ng mga client para makipag-communicate sa iyo kapag magsisimula pa lang kayo or most likely dito na talaga kayo mag-uusap is WhatsApp, Telegram, or Skype. Yung tatlong yun is doon mostly sila nakipag-usap sa'yo para makontak ka at para makipag-usap sa'yo kung may papagawa ba, etc. etc. Kumbaga ay yun na magiging messenger nyo. Pero minsan pwede naman kayo makipag-communicate kung saan ka mismo komportable. So kunyari mas komportable ka na gamitin yung messenger, so messenger na lang yung gamitin nyo. Pero yung iba kasi mga clients is hindi naman ganun. So depende yan sa client mo, pero yung mga sinabi ko kanina ay yung mga most na mga mga sinabi ko kanina, ayun yung palaging ginagamit pagdating dito sa outsourcing business world. So alam mo na yung mga gagamitin at pwede mo lang i-search sa YouTube kung paano gamitin at pwede mo siyang i-download ngayon at gumawa ka ng sarili mong account. And see you on the next lesson.